Lord, madayayaw ka, yaman kami diyan. Thank you naman lang. Thank you for the life of each and every one. Thank you so much, O God, for bringing us here, your sanctuary, to worship you and to listen to your word. Father, I pray for your understanding, Lord, which is in part to each and every one of us, so that we could understand the message that you want us to learn today. Father, thank you. Bless your word. Bless each and everyone's heart. Anoint your word, O God, for we know that your word will give us life, strength, direction, so that we will not be dissuaded in our walk with you. Father, thank you. In Jesus' name. Amen. Our topic this afternoon is, ayan, what on earth am I here for? Yan. Yan. Na-create ka lang ba na for nothing? Na-create ka lang ba na walang purpose ito? Na-create ka lang ba na basta may panganak sa mundo ito at para lang pupunta ka nito sa mundo? Hallelujah! Praise the Lord! So, mapapag-aralan po natin dito po sa ating babasahin mula po sa salita ng Panginoon kung ano po ang mission natin, kung bakit tayo na buhay sa mundong ito. Praise God. Okay, so unang-una, alam at alam po natin na hindi basta na-create ang tao na walang mission. Okay? Kaya makita natin dito sa unang-una na bakit na-create ang isang tao? Because you were made for a mission. Ibig sabihin, may mission ka na gagawin dito sa mundo. Gusto kong basahin muna natin ang Genesis chapter 1, verse 28. Okay. Sabi niya dito sa verse 28, Genesis chapter 1, verse 28. Sa Genesis chapter 1, verse 28. Akala ko ano mo kanina. Hindi. Okay. Chapter 1. Hindi 11:28. Okay. Noong create ni Lord ang tao, sila Adam at Eve. Okay. Alam natin na si Lord, hindi pwedeng laktawan natin eh. Yeah? We always start in the beginning. Yeah? Always start in the beginning. Yeah. Alam natin na ang Diyos create niya ang tao. Yeah? Doon sa Genesis chapter 1, verse 26.
sabi doon na ang Diyos, create niya ang tao na kahawig niya. Kahawig niya. Tama? Sabi niya, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the sea and the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Okay. So, sabi nila, gawin natin ang tao na kamukha natin. So, tingnan niyo, let us, sa beginning pa lang, sa Genesis, let us, sabi niya, ibig sabihin, tatlo sila. Nandun na sila kahit sa unang-una, tatlo na sila. Nandun yung Trinity. Okay. Let us make man in our image. Ayan, kawangis natin. Siguro, karupa tayo garo na mami. Ano ba yan? Kaya na nasaan, ano nga rin rupa ni Apo Diyos. Ayan. Okay, makita natin yan mo yan. Okay, Genesis chapter 2, verse 7. Yeah. Pwede ka yung awan, no minsan kanuan kanya kanak nag-isip mo, enjoy ko. I-outline ko. Kakaroon mo anak ko makunting ko, okay. So sa Genesis chapter 2, verse 7. Okay, ayan na. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed in his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Pinuyutan na. Yan ay pinurma na. Yan. Iso makita tayo dito, titao na gaputi tapok na pinurma ti ima ni Apo Diyos. Haan nga nagaputi bakas o unggoy. Yan. Ang nga nagapuinti ko nang galing sa unggoy ang tao or binungtak ti bato o nung kawayan. Kunada niya. Makita tayo dito ay nagapuy, the dust of the ground, then pinurma ti ima ni Apo. Iso nga espesyal ti tao. Kaya ima ni Apo Diyos, iso ti talaga na ng purma. Anin nga nagpurma, na-create na babanti sa uni Apo Diyos. Yeah? And God said, let there be sun and let there be light, and there was light. Kasi naagka, babanti pa ng sao nga maybe na-create na ti tao, haan na nga inbigkas, haan na ako na nga, let there be man, and there was man. Kutimbak doon ni Adam, haan. Yeah? Pinurma na pa, isong espesyal ti tao, pinapurma ti ima ti Apo. Iniimpuyod na ti angas, ti biyag ka. Di dya espiritu na, isong dya impuyod na, isong nagbiyag ti tao. Kasi dya, the espiritu ni Apo Diyos, isong dya, espiritu ni Apo Diyos na di dya, isong timang determine na karupurupat tayo ni Apo. Amen? Amen. Nagda dya, espiritu ni Apo Diyos yan ka, iso di dya iti rason na nagiging ka-image natin ang Panginoon. Kaya dapat kung ano ang kung righteous ang Espiritu ng Panginoon, we need also to be righteous. As dyan, hindi kaya pala sa mga karupa. Amen? O, amo yun, na na-create ka ungkoy tao. Nanipod iti tapo, pinuruma niya ako Diyos, pinuyatan ng Espiritu na isuday ta ng biyang ti tao. Amen. Verse 8. Yan, verse 8. Vijay verse 8 kunana. Now, idinalpasan nga nakuyutan ti tao, ay nabiyag ka ti tao, tinaramid niya po Diyos, God planted a garden. Ito na yun. Now the Lord God had planted a garden
in the east of an Eden, and there he put the man he had formed. Kabil na ti tao ijay, inaramid na garden. Haan nga ni Adam ka ni Eva tinag-garden, ni Apo Diyos tinag-garden. So nga taga-busaw ni Lord. Gardener. Yes. Taga-bugyas ka no, taga-bugyas gaya. Taga-bugyas ka no ni Lord. Yeah? Okay. Kat ko na, ijay verse 9. Verse 9, sige. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eye and good for food. Tingnan niyo ito. In the middle of the garden were tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Ijay Garden of Eden, ada tinuwa na puunti kayo ijay nga. Kunana, tree of life yan may isa. Yan may isa, the tree of the knowledge of good and evil. Okay. And verse 15, sige. Verse 15, kunana dita, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. So, in kabil ni Apo Diyos, yung tao, yung Garden of Eden, tapos kasta ay wala na kang trabahuin na di na garden. And of course, as a compensation, mabalin na nga kanan amin, kunana, mabalin na nga kanan amin iti anyaman na prutas iti ayan ti garden, maliban lang daytoy the tree of the knowledge of good and evil. Kunana, yan nabasa tayo niya. Yan. To take care and to work it and to take care of it. Hallelujah. Hindi ko akasan, nakita ni Apo Diyos nga ni Adam ag may maysa iti garden. Ayan. May maysa iti garden. Nakita ni Apo Diyos na malidliday. Haan na malidliday mo? Makita ni Apo Diyos nga kasapulan ni Adam ti katulungan na. Kasjay. Ang malidliday. Yan. Nakita ni Apo Diyos, baka ko na yung istorya lang ng kalputay ko. Chapter 2, verse 18. Sige man. Baka ko na yung istorya ni Apo Diyos. The Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." You see? Oh, siguro ni Lord, in Paris na jay baka ko ni Adam, ano suitable? Yeah. Ako na naman, I will make a helper suitable for him. Kuna na. In Paris na siguro in partner na jay one, haan na suitable. Hindi in partner na jay kabalyo, ang nga suitable kani Adam. Oh. Isang natin, naramin na, verse 21. Sige, jump to verse 21. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep. Oh, tinatulog na tinaunig na turog. At agayang tinarabaw na turog. At tinakunig na turog. Nung naunig piman titurong mo, oray ang galong-galong nga daawan, wala kang pakialam, di ba? Amen. Wante pa. Nung nakarabrabaw, oray lang nagsilaw basitan katawanan na tingkan. Ano ada ti naglukat ti itibang na nagputiti iti cellophane katawanan na tingkan. Yan, tas dyan. And while he was sleeping, he took one of the man's rib and then
close up the place with flesh. O, tingnan ninyo. Inala na ni Jaya, may isang paragpag ni Adam yung nakaturog. Sana finilapan iti flesh. Isa nga, jay pa lang unanan nga aldaw, jay Garden of Eden pa lang. God did the first operation with anesthesia. Nakita niyo? At ang operation ng inarami din ni ang Diyos. Yan. Sinukatan na, sinabilangan niyo ito manti parang siguro, ito kayo naman nga bilangan kay parang pagkilalaki. Kurang din may sana. Puro na ba? Puro na nga. Baka kurang din may sana. Basta yung baga na magkita nga, inala natin may isang rib, sinukatan natin flesh. Yeah? If we don't know, pag malaki dito doktor, kabalin ba't na ang damo. Okay, 22. Verse 22. Then the Lord God made a woman from the rib. Tanya? He had taken out of the man, and He brought her to the man. Next verse. Anyati ko na ngayon. The man said, "This is now my bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called, oh man." Wow, man. Yeah, woman. For she was taken out of man. O, kita nyo? So, nga amo yun yung ano nga na para sa ating tao. So, ating babae, naala iti, rib iti, ni first na babae. Iso nga, pura yung kuna na ti Bible na man, awan ti sister o no brother ijay, generally man, okay lang di jay. At babae, talagang nagapun ti lalaki. Jay rib jay lalaki, iso iti naaramid ng taon na babae. Iso matlagayan, takastoy. Di ba jay Old Testament, ay New Testament, kuna na ijay, nga ang kasama ti babae kan lalaki, ang balindan na may maysa. Balindan nga may maysa nga flesh. So nga, no may maysa na nga flesh, awanan di baing-baing kanya na. Wana, apay-kabayin mo di flesh mo. Di ba? Apay-kabayin mo. Sika nga naging bagim, mabaing ka di bagim. Kasi, haan iso nga di agasawa, awan di baing-baing gayang kanya da. May maysa na nga flesh mo taan. Amen. Okay. Let's go back to our topic. At least they can kayo dyan bungad na. So, what on earth you were made for a mission? Ano ang mission natin? Nasabi sa Bible na nabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 28. Nabasa natin. Anong sabi doon? Genesis chapter 1, verse 28. Yan. God bless them. O yan ang noong ibinigay ni Lord si Eva kay Adam. God commanded them. Alam niyo ang utos nila, ang utos ni Lord sa kanila. Go, bear fruit, and increase in number. Yan. Kaya ang mission natin is to bear fruit. To bear fruit. Ibig mong sabihin, Pastor, mag-asawa kami, manganak kami. Para may bunga kami. Kagaya nila, Adam at Eva, noong nagtipon na sila,
At ang unang panganay na anak nila ay si Cain. Pangalawang anak nila is Si Abel. Abel. Noong namatay si Abel, nanganak uli si Eva ng isa. Sino yun? Oh, si Seth. Noong nanganak din, nag-apo ko din si Adam, ang anak ni Cain na unang lalaki is si Enoch. Okay? Tapos nag-anak din, nagputol din si Seth. Ang unang anak ng lalaki ay si Enos. At saka, kaya si Enoch at saka si Enos. Apo ko ni Adam yan, kay Cain at saka si Seth. Walang anak ni Abel kasi nga pinatay ni Cain. Ganon. So, tuloy yun. Nag-apo ko. Dumami ang tao hanggang ngayon. Oh. Sa totoo lang, iisa ang tatay at nanay natin. Pero dahil nag-apo ko, generation to generation, lumawak, kaya parang malayo na tayo sa isa't isa. Pero sa katunayan, iisa ang pinanggalingan natin. Ha? Kaya, ano ang i-multiply natin ngayon? Noon, literal na tao kasi wala pang tao. Kaya nga gumawa ng Panginoon sila Adam at saka from the rib gumawa ng iba pala lalaki at babae para mag-asawa sila at mag-multiply sila. Pero tandaan ninyo ito lalaki at babae lang ang pwedeng mag-multiply. Dahil yan ang ginawa ni Lord, lalaki at babae ang purpose para mag-multiply. Kailanman hindi mag-multiply ang babae at babae, lalaki at lalaki, hindi mag-multiply. Baka kung na yung Adam at tomboy kan bakla. Walang ginawa si Lord na middle sex. Sinira ng demonyo yun, kaya nagiging bakla at nagiging tomboy. Amen? Pero noong unang panahon, walang create ni Lord, lalaki lang at babae. Okay? Ang purpose for multiplication. Kaya nanganak sila, dumami ang tao. Dumami na ang tao. Ngayon, kahit hindi nag-aasawa ang babae, nanganganak na. Diba? One month, ang adalat at ama na hanga Virgin Mary. Adalat at ama na naman dyan, ikan na. May masalang di Virgin Mary. Di kaya't ni Apo Diyos na ma-multiply tata, iso di dyan spiritual. Yan? Dapat dumami na ang anak ng Diyos, magpadami tayo. Paano tayo magpadami? This same, go and multiply. Ibig sabihin, go and evangelize. Go and usher people to the kingdom of God. Yan ang isang misyon natin. Number one na misyon natin na ibinigay ng Panginoon. Amen? Kaya kayong mandigro, magpadami din kayo. Yan. Magpadami din kayo. Okay. Isaiah, tingnan nga natin sa Isaiah. Isaiah chapter 6, verse 8 to 9. Sabi niya dito, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Verse 9. He said, Go and tell these people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Yan. Ibig sabihin sana, willing din tayo na
magsabi kay Lord, Lord, gamitin mo ako. Amen? Gamitin mo ako para yung mga matitigas na total ng mga tao ay maliligtas sila. Makilala kanila sa kanilang buhay. Amen? Yan. Kaya, mission natin yan. Mag-usher ng kaluluwa. Kaya, share your gospel even for your family. Yeah? Even for your family. It's good to share the gospel. Number two, what on earth am I here for? Pangalawa is, your plan for God's pleasure. Yan. Na-create ka ni Lord, na-plano ka ni Lord para sa kanyang kagalakan. In Isaiah chapter 43, verse 7. And Isaiah chapter 43, verse, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Yan. Kaya sana po tayo na anak ng Panginoon, magbibigay tayo ng kagalakan sa ating Diyos. Ang ginagawa sana natin ay nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Alam niyo, sino ang parents dito? Sino ni nanang dito eh? Alam mo din lalaki. Puros tayo single? Sino tinanong dito eh? 1, 2. 2 lang? Ay, hindi kayo walang anak na gaming isumahan nga naman. Ama, alam niyo ang mga parents, kung ang anak nila maganda ang ginagawa, 100% nagagalak sila. Tama? Amen. Nagagalak sila. At kung yung anak nagbibigay ng kagalakan at honor sa kanilang mga magulang, kung hihiling sila, ibibigay yung mga magulang yan. Kung wala mang ibigay ang mga magulang dahil walang-wala sila, sigurado, masakit ang kanilang kalooban na hindi nila maibigay yung hinihiling ng kanilang anak na napakabait or nagbibigay ng honor sa kanila. Tama ako? Tama! Ganun. Kanina, kahit wala kaming anak, kung nakikita namin yung bata na, humahimihiling at hindi namin, for example, apo ko namin, or pamangkin namin, nakikita namin napakabait, tapos humihiling, wala kaming maibigay, masakit ang kalooban, how much more sa mga parents? Tapos yung nanay, kung alam mong nagbibigay ng glory sa inyo ang anak mo, ay hindi ka nahihiya na nagsasabi, oh, that's my son. Yeah. That's my daughter. Nung numaditi ang tatakaw, nung anak mo, numabalbalin ka, ano kung anak nita? Numabalin ka kasjay. Yes, why? Because, haan niya magpitkin ka ni pagragsakan. The same with the Lord. Yeah? The same with God. Iso nga, unanalita, for God's pleasure. Sana po nagagalak ang Panginoon, nagbibigay tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yeah. Number 3. Number 3 na tayo. Your worship for service. Di ba? Pinurma ng Diyos ang tao, inihipan niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu na buhay ang tao, na gumawa si Lord ng garden, inilagay ang tao doon sa garden, at sabi ng Panginoon sa kanila, you work it and you take care of it. Malala yun diyan sa Sarono. So masakbay nga, da kayo kung mga ditis sakbay na pumanaw kayo the whole plan of God. Na-memorize yun dagito. Ma-memorize yun. Kasi pabalik-balik ito para talagang maitanim yung the whole plan of God sa tao. Amen.
Oh. Hindi yung gumawa ng Panginoon muna ng garden tapos saka lang gumawa ng tao. Hindi. Hindi. Wrong. That is wrong. Huh? Gumawa si Lord ng tao tapos nag-plant siya ng garden tapos doon sa garden may tree of the knowledge of good and evil, and after that God put the man in the garden and command them to work it and to take care of it. Kaya yan ang serbisyo natin sa Panginoon. Bakit tayo create ni Lord? Para yung serbisyo natin. Kahapon na itinuro ko yung building the kingdom. Ang kingdom on earth ni Lord noon sa Garden of Eden. Pero ang Garden of Eden ngayon, ang kingdom ng Panginoon ngayon is the church. Dalawa pong part ng kingdom. The church in the vineyard. The church in the vineyard. Kahit na sa uwan, at dati ang trabaho dito yung ulit ti simbaan, at ang trabaho di Jeruar, anya ti vineyard, i Jeruar. For example, at dati ang pa-practice dito, at dagdalos dito, at dapat nag-evangelize di vineyard. At dapat iti klasin, iti service in the kingdom. Isuleta, to work it and to take care of it. So, nakakabsat na yatan, naparswa tayong tapno, ang serve tayo kami Lord. At doon na diti, dapat mo maarami tayo. I would like us to read in Genesis chapter 15 to verse 15. Yan yung nabasa natin kanina. Pwede bang ma-flash mo ulit? Yan. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. Yan. Jay, take care na di jay, to work it. Kaslangay nga na, kaslangay di jay, inalala kayo kani amo yun dito'y, in kabil na kayo jay, balay ni amo yun. Anya ti aramidin yun jay, balay ni amo yun. To work it and to take care of it. Trabaho ka kan ay walang pichay na balay as chay ka data caring na data inairaman di financial dita di ba da amo yung kunad pagbimbingan dati sulti kwa kunada na okay I will you take care the salary and I will take care the needs of the house market money I will take care kasi jay meaning, financial. Financial. Isa nga, yung balay niya ang produce, ay wanan tayo, suportaran tayo. Asya. Suportaran tayo. That is why we are giving our offering, we are giving our tithes, we are going out, giving our support for the work of the Lord. Ang dagitipan panunutin tayo, makikita niya kahit ko lang i-remind, oray na kayo nga big place. Kahit ko amin tayo, amin, yung galang ti outreaches, mabaybayadan, dagiti abang tayo. Abang tayo. Kaya abang tayo dito may 61,000. Yes, 61,000. Haan na peso Haan na peso. Hong Kong dollar. Equivalent to 500,000 every month. Isuday dati abang tayo dito. Gato saan tayo masuportaran? Ti balay nila po Diyos. Ano yung nagkaroon? Tayo nga, at least may tayo ito. Dati airport tayo. Dati, ano kaya tipay na agpahinga. Dapat ti sofa kita. Mabalik kayo agpahinga. Ganun. Amo yung nga dati umayan yung mata. Gigan, ijay, ayan ti park. Ibusan na rin ng ti oras na ijay. Kasta-kasta na ti oras na. Marandama at tungtong ko na ijay. Marandama ti magtanda. Marandama pinapananda. Panunutan naman naman niya ti next na papananda nung nauma na ijay. Yeah. But we praise the Lord. We have a house. At dati balay tayo.
so ipagpagamit naman kalitian. Barbaro tayo, wala lagi da kwan na. It's good to be a part in the work of the Lord. Amen? Pero hindi po sa kilitan ito, nanggaling sa puso. Kung jada duma, adati pledge da. Adati pledges da, iakar da ngay jail. Kaputa adati jail ministry tayo, masupsupuntaran tayo. Jay pledge dati para church, iakar da ngay jail. Yeah? Kuno iakar da ijay adapted church ijay Pilipinas. Ikatun na jay pledges dati renrentaan tayo, tapos ikabil da jay para jail. Kuno para jay adapted, awanan jay rental tayo, kas ano tayo ngay na mismo dito ay nga masuportaran dahil yung trabaho ni Apo Diyos. Yeah? It's not bad to support all this adopted church, jail ministry. Ay sumot garot ti kayat ni Apo Diyos nga hantay kumanipilipatan na mismo ni Jai. Jaya, pledges tayo iti balay iti Apo. Amen. And Jai, yun lungkot na padasan na almost 1 month na awan silaw na. Iti Saturday na banda nagibalbalay ni Jai Chunwan. Jai Sunday na banda nagibalbalay ni Jai Chunwan. Itatan ko na da, nagrigat gayan, ti awan balay na ako na da. Literally nabigat ti awan ti balay mo. Literal tayo na, nabigat ti awan ti balay na. Han mo nga amo ti pangikab-kabilang ti gamit mo. Madanyawit mo nga gamit mo, punos mangtod ka awanan. Kakasadyan. Kanya ngay garon, awan mo. Ipangitaguan na mismo. Pero matabalay mo at dati diretsyon ng paggawinan. Amen. Hallelujah. Okay. So, that is, we are shaped for service. So, matitinulong tayo iti trabaho ni Apo Diyos. Ephesians chapter 2, verse 10. Anong sabi dyan? Ephesians chapter 2. For we are God's handiwork or workmanship or partner created in Christ Jesus to do good works, you see, which God prepared in advance for us to do. Tingnan ninyo. At dati aramidin tayo nga talaga nga intutuding ni Apo Diyos. Katkunan na nga, created in Christ Jesus to do good works. Good works. Sana ko na, which God prepared in advance for us to do. Isumaadda ti advance na talagang aramidam nga insasagana ni Apo Diyos. Agil-gil Ilocano, dayan di madam dama at di komenta. Hallelujah. Okay, another is number 4. Number 4, you were formed for God's family. Hallelujah. Yan, ikaw ay pinurman ng Panginoon para kasama sa pamilya ni Lord. Galatians chapter 4, verse 7. So you are no longer a slave, sabi niya, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Hanggang na slave, sabi niya, anak ka ni Apo Diyos. Kagapo na anak na ka ni Apo Diyos. Inaramid na ka naroon ni Apo Diyos na tagamana. Wano man tawid, iti pagarian na. Ay, madaydayaw ti Apo. Praise God. Ito yung rabaw ti daga. Pag-aapaan na ti tawid. Diba? One. Karakaro ti daga. Dati ang kakabsat na nagkikinawatan, gakulan ti daga. Ay, ang giruda ti daga. Karon no, namati kayo kani Apo Diyos kat isok ka lang ti pag-apan kat manggadal ti relasyon. Ti pamilya, relasyon, ti panagserbi ti Apo. Itadmon. Di
bali tatak itawid mo kaniya ako. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Narigat ka nag-amin. Kaya nalagtadya daga. Kaya nalagtadya daga. Kaya taw-tawin minsan bantay ko. Isulti kan-kanan minsan kapsa minsan mababati. Ano agawin kami na ako makipanganhan. Diba, Lita, kuha. Sige, okay. Pusog-puspusagan ko namin kay Kapsat. Mo yung tidaga, nung hantayo kitawtawin, nung hantayo nga anadan ka. Iso nga, ti mangdadaal ti relasyon. So, ti mangdadaal ti relasyon. Adapay lagi dyan, bibig na ron, kapuna, ti tawid. Yes, there are many people who are doing that because of inheritance. But we thank the Lord because kaya anak dati ni Apo Diyos, agda ti tawid mo. Amen. Tawid mo ni Apo Diyos. In 1 Samuel chapter 12 verse 24. John chapter 8 verse 35. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Wow! When a slave has no permanent place in the family. When slave ka na permanent dyan. Masla, you can understand that. Dahil amin nakatulong. Ano sa'yo nga permanent kita balay ni amo yun? Tama? Ang kayo nga permanent dita. Nung ti anak ko na, ti anak talagang belongs to it forever. Yan. So nga, ano nga, ipalubos nga makalas ka iti pamilya ni Apo Diyos. Tamaawan niya tawid mo alangan mo ikikanda kami nanang ko, ti tatang ko, ti tawid mo ang dakamot na anak. Ano yan? Tapos yan. Kaya anak ti mabalin siguro na, for example, na tayo kapsat mo, mabalin lang ito data, iti asawa ni kapsat mo, kung iti anak ni kapsat mo, iti tawid. So nga na mapalad pa rin ang mga anak ng Diyos. Kaya hanggang sa eternal, huwag mo kakayaan na mawala ka sa pamilya ng ating Panginoon. Okay, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Anong sabi mo? Yan. I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Gusto kong i-explain ito. Alam niyo, kung may literal na pamilya, physical na pamilya, may spiritual din na pamilya. Ang spiritual, kahit sa Old Testament, mayroon din. Yeah? The tribe of Reuben, the tribe of Judah, the tribe of Adam, tribe. Okay? Ito na spiritual, Adam spiritual family. Adam spiritual tribe na pupunada. Free believers is one family. GIL is one family. Assembly of God is one family. Pero, depende yan, no, kas ano nga, kung paano yung bringing up ng kanilang mga anak. Ang isang pamilya may tatay. Tama? May tatay yan. May tatay, nanay. May anak. Kaya nga, family. Okay? Sa church, ganun din. May pastor. Okay? May pastor, may mga karnero. Ganon. At sabi niya dito,
dito, sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat, pangalawang sulat sa mga taga-Korento na member niya, sabi niya, I am jealous for you with a godly jealousy. Nagsiselos ako ng godly jealousy, sabi niya, dahil I promise you to one husband to Christ. Alam niyo, ang church, yan ang bride. Si Jesus, siya ang groom. Eh? At sabi niya, I promise you to one husband, to Christ. Sabi niya, so that I might present you as a pure virgin to Him. In-promise ko kayo sa one husband or sa Diyos, sabi ni Paul, that I might present you a pure virgin to Him. Ipipresenta kayo na walang dungis sa Kanya. Sabi ng Panginoon. Verse 3. Basahin na natin sa verse 3. Verse 3. Ayun sa ba? But I am afraid, sabi niya, that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to God. Tingnan ninyo, nagsiselos ako ng godly jealousy, sabi niya. Dahil ang in-promise ko kayo sa Panginoon, sabi niya sa kanyang congregation. Dahil in-promise ko kayo na i-present kayo kay Lord. Pure and virgin, sabi niya. Pero natatakot ako, baka kagaya ni Eva na dinisip ng serpent. Baka ang mind ng isipan ninyo at yung sinceridad ninyong maglingkod ay ma-dissuade ang devotion ninyo sa Panginoon. Sabi ni Lord, sabi ni Apostol Paul sa kanyang mga member. Nakita ba ninyo dito? Sabi ni Paul sa kanyang disciple, sa kanyang mga member, sabi niya, I might present you a pure virgin. Pure virgin to Him. Take note this. Importante ang pastor. I tell you, importante ang pastor. Sabi ni Paul, verse 2, sabi ni Paul, I promise you to one husband, to Christ, that I might present you a pure virgin to Him. Sinong tuti mangi-present kang kanoon ni pastor mo? Paul is saying to his congregation in Corinth, I might present you pure and virgin, pero natatakot ako baka ma-deceive kayo at mawala yung devotion ninyo sa paglilingkod. Sabi ni Paul sa kanyang mga kongregasyon sa Corinto. Kaya tingnan natin ang devotion natin. Tingnan natin, baka ma-deceive tayo ng kaaway at mawala yung presensya natin. Ganun ka-importante ang may spiritual family. Huh? Amen? Amen. Hallelujah. Okay? And number 5, last. Pag-obey natin sa Panginoon. What on earth am I here for? Is to obey God. Huh? Is to obey the Lord. Isang bagay na gusto ng Panginoon na i-obey natin sa Kanya. Mula pa
doon sa Genesis, is in Genesis chapter 2, verse 2 to 3. Basahin natin. Wala pa nung unang-una itong isang bagay na gusto ng Panginoon na i-obey natin. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Verse 3. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. God blessed the seventh day and made it holy. Kaya kung mabasaan tayo pa iti, ayan. Kaya ang seventh day or Sabbath day, okay? Ang Sabbath day is Hana Sabado. Yeah? Hana Sabado is Sabbath day. Di Sabbath day nga makungkuna kat kanagina na. Pagkakahinga, rest day ang Sabbath day. Amen? Baka ko na yung Sabbath day kat masabot kat Lunes mati ko. Lunes mati day of you. Hanga Sabado ko nung hanga Domingo. Ano yun? Rest day kahit na nasa buwan. So no anya ti day of mo, ijay ti Sabbath day mo. At dapat magpahinga ka, punta ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Dahil kung gagawin mo yan, alam niyo, sabi niya dito, then God blessed the seventh day and made it holy. Alam niyo, if you come and rest in the presence of God during your Sabbath day, you will get the blessing of the Sabbath day. Benedisyonan ni Apo Diyos yung Sabbath day. Iso nga no, ang dati pa na ginanam, kat mapanka ti presensya ni Apo, agin na nakas ti presensya niya, makukuha mo yung blessing ng Sabbath day. But if you are out from the presence of God on your Sabbath day, awan ti blessing mo dyan. That's yan. In Judges chapter, isang na di tayo dapat nga aramidan tayo. Oray pa iti panbanag nga obey. Obey. Nada na iti karita nyo, tumpanan tayo para ti Apo. Nada na iti bounce tayo, tumpanan tayo para ti Apo Diyos. Amen? Amen. Ano na iti maminsan, kali tayo, Apo, sige Apo, bang kaliti pa nag-abroad ko, mapanag niya abroad ka ang serbi akin ka, walang itod ko di para kin ka, alam pa ang tulit si Pangput, ang ijay hungkungan, walang si Pangput, ang ijay na pananan. First nga, sweldo ka tagkwinta, Apo, pakawananda, kurang mo. Apo, mauawatan da ka de. Kami manungupay nga tawtawon, inawawatan da ka ni Apo Diyos. Manungupay nga tawtawon, inawawatan da ka. So, gawin ka na ka ni Apo Diyos, hindi trabaho, tapos nitikas ta kumako. Sumardang mutun, dahil bagbagam na mauawatan da ka ni Apo Diyos. At tunog tayo nagkuman. Itikal halin tayo. Amoy yung kakabsat. Itikal mo. I tell you, already na kayo mag-internet here online. Alam ninyo, hindi pa. Kung may pangako kayo kay Lord at hindi ninyo itututuparin, sisingilin at sisingilin kayo ng Espiritu ni Lord.
Yes. Hindi kayo mapakali hanggat matupad ninyo ang pangako niyo. Amen. Nakalimutan mo man yan, pero mamaya ibalik ulit mo. Yes. Patang ka naman, tipusong na agin lilipat ka. Dapat di kasi agin lilipat. Pero the Spirit of God keep on reminding you. Well, I tell you, iso nga, importante tiya mga tungpal iti promise na. Okay, at dahil may salitling nga example. In Judges chapter 11, starting verse 29. Verse 29. Then the Spirit of the Lord came on Jephthah. He crossed Gilead, and Manasseh passed through Mizpah of Gilead, and from there he advanced against the Ammonites. Next verse. And Jephthah made a vow to the Lord. Wow, like yung vow ni Jephthah. If you give the Ammonites in my hands, ito yung vow ni Jephthah. Next. Whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Oh, sabi ni Jephthah, ang vow niya kay Lord, kung mananalo ako at tatamuin ko ang mga Ammonites na kalaban ko, kung uuwi ako sa bahay, nataglay-taglay ko ang victory. Dahil pinanalo mo ako, kung sino man ang maunang lalabas sa bahay ko na mag-meet sa akin, sabi niya, I will sacrifice it as a burnt offering. Sa sakripisyo na. Burnt offering. Tingnan nga natin. Next verse. Then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. Kaya tanong sa awan, nanghabak ka. Nanghabak ni Jephthah. Nanghabak na daging kay kalaban na. Next verse. He devastated 20 towns from Aroer to the vicinity of Minit, as far as Abel Keramim. Thus Israel subdue Ammon. Next verse. When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter? Di ba ang promise niya? Kung sino man ang mauna na mag-meet sa akin mula sa aking bahay, isasakripisyo ko as a burnt offering. Sabi niya. Dancing to the sound of timbrels. Nagtatamburin yung nagdadancing anak niya na nimimit niya ang kanyang tatay. Ay, grabe ano. She was an only child. Kakaisang anak pa. Grabe, ano? Except for her, he had neither son nor daughter. Talaga naman. Next verse. When he saw her, he tore his clothes and cried. Siyempre, grabe. Hindi niya siguro akalain. Siguro ang akala niya, yung aso ang mauunang mag-meet sa kanya. Di ba? Karamihan aso ang mauunang mag-gamit sa kwan. Pero hindi nakakalain niya nung anak niya na nagdadance. Nakaika-isang anak, tapos ang gwapa-gwapa pa. Hallelujah. Oh no!
my daughter. Sabi niya, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break. Grabe. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung gaano kalalim ang dapat tuparin kung ano ang pangako kay Lord. Kahit masakit sa kanya, sabi niya, I have made a vow to the Lord that I cannot break. We need to really obey God. Kaya, ganun kahalaga, ganun kalalim ang pag-obey kay Lord. Lalong-lalo na kung may pangako tayo sa Kanya. Hallelujah! So, our conclusion. Our conclusion is in Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Yan. Kaya, ay, lahat ng napag-aralan natin. You were made for a mission. You were planned for God's pleasure. You were shaped for a service. You were formed for God's people, family, and to obey Him. Yeah. Because this is the whole duty of man. Yeah. Ito po ang konklusyon ng lahat ng bagay. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Hallelujah. Ito na tayo nag-end. At sana po ay gagawin natin ito. What on earth am I here for? Makita natin kung bakit tayo criminate ni Lord. Kung bakit tayo nandito sa mundo. Ayan po, para sa mission ng Panginoon. Para sa pleasure ng Panginoon. Para sa service para sa Panginoon. Para sa pamilya ng Panginoon. At para mag-obey sa Kanya. Amen? Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kami. We are not created in this world for nothing. But you have created us, Lord, for a purpose. Tulungan mo kami, Panginoon, para magawa namin kung ano ang plano mo sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami para matupad kung ano po ang purpose mo, kung bakit kami na-create sa mundong ito. At hanggang ngayon, Panginoon, buhay pa kami. Lord, salamat. Maraming mga ipanganak ay biglang mamamatay. Bata pa sila, namamatay sila. Maraming mga tao na maagang mamamatay. But Father, we are so thankful, O Lord God, because we are still alive despite of many circumstances, Lord, in this world. Iningatan mo kami, Panginoon. Tinugon mo ang aming pangangailangan. Hanggang ngayon, Panginoon, we are still standing, still alive, and still serving you. Tulungan mo kami, Panginoon, para magawa namin ang dapat namin gawin bilang anak mo, habang kami po ay nabubuhay. Father, thank you. Whatever your purpose in everyone's life, Father, let it be accomplished sa pamamagitan ng tulong mo sa bawat isa sa amin. Father, thank you. Just commit everything unto you. Lord, continue to be with us and guide us, Lord, sa lahat ng gagawin namin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.